Hindi na lang simple ngayon yung balak gawin ng Warriors kung gusto talaga nilang makuha si Lebron. Si Curry nagpaparinig na rin sa kanya Sa interview inamin niyan na open talaga siya sa idea na maglaro kasama si Lebron. Pero sinabi rin ni Curry na kay Lebron nga raw ang desisyon at dapat nga raw talagang pag-isipan niya ng mabuti habang papalapit yung post-era niya. Sinabi mismo ni Shams na hanggang ngayon naniniwala sila na mas mataas ang chance na makuha nila si Lebron kung makukuha nila sa trade itong si Anthony Davis sa Wizards. Based yan sa mga report Sa report ni Shams mismo, sinabi niya na ang hinihingi ng Wizards kapalit sa Warriors itong si Jimmy Butler pero kasama yung first round pick at first round pick swap at possible may kasama pang second round pick. Halos lahat ng draft asset nila mauubos talaga kung hahabulin nila si Davis. Pero yan lang rin kasi talaga yung nakikita nilang paraan para maging interesadong pumunta sa kanila itong si Lebron. Sa report, masyadong mataas naman ang asking price na hinihingi ng Wizards dahil nakuha lang naman nila si Davis sa Dallas nun. Kapalit lang yung 2026 first round pick na naging number 30 overall pick nila ngayon tapos 2030 protected first round pick ng Warriors. At si AJ Johnson na number 23 pick nung 2024 kasama yung salary fillers. Kaya ngayon nagiging alanganin lang dahil masisira ang future ng Warriors kapag naubos yung first round picks at pick swap nila Mahihirapan silang mag-rebuild kapag nag-retired si Curry o Draymond Green. Isa pa, nagiging prone sa injury itong si Davis. Parang mangyayari lang rin kay Butler ang lagay niyan. Parang malabo rin na gamitin nila yung mga first round pick nila kay Davis dahil ng open si Giannis sa market. Hindi rin nila sinacrifice yung mga yan Yung nakikita lang kasi talagang pagkakataon ng Warriors kay Davis ngayon, yung dilemma niya dahil sa rebuilding phase ngayon ng Wizards. Samantalang siya naghahabol kasi ng championship window. Ilang beses nang nagpahayag si Davis ng hindi gaanong positive comments about sa paglalaro niya sa Washington Wizards. Kahit isang game hindi pa siya naglalaro since nang matrade siya dyan dahil gusto ng front office na ituloy ang youth movement ng mga to at mas gusto nilang makaipon ng draft picks kaysa bumuo ng competitive roster sa paligid ng veteran superstar na to Mas gusto nila ngayon na makakuha ng mga draft capital kung ititrade itong si Davis. Kung ititrade siya, sobrang laking salary return talaga ang gustong makuha ng Washington Wizards kasama yung draft capital. Yan yung nagiging komplikado ngayon sa Warriors, lalo't hindi sapat yung one-on-one trade kahit bitawan nila si Butler. Porsegido nga raw yung mga to ibigay yung mga draft capital nila at first rounder. Yan lang rin kasi mismo yung nakikitang paraan talaga sa Warriors para makuha nila itong si Lebron. Mas malaki ang chance nila kung makukuha si Davis para sa reunion. Sa mga report kasi talaga ni Shams at iba pang NBA analyst, isa rin sa pinakamalaking reason kung bakit kailangan ng Warriors si Davis dahil mas magiging kaakit-akit to kay Lebron para sa reunion. May mga report din kasi na lumalabas na hindi sapat kay Lebron yung roster ngayon na may Stephen Curry, Draymond Green lang sa Warriors. Mas gusto niyang magkaroon ng isang elite big man na kilala niya at napatunayan na niyang kayang makasama sa championship run Kaya yan mismo yung nagiging rason Ang Miami merong Giannis at Bam Adebayo ngayon na lumalabas sa report na pwedeng maging top option ni Lebron. Samantalang ang Cavaliers may Evan Mobley, Jarrett Allen, plus Mitchell at Harden na literal na sobrang laking chance nga raw para sa championship window. Kaya ngayon ang Warriors humahanap na lang talaga ng paraan paano makukumbinsi si Lebron pumunta sa kanila kasama si Green at Curry. At si Anthony Davis mismo yung nakikita nilang solusyon sa bagay na yan. Ang Lakers mukhang pinahihirapan talaga ni Kuminga Sa report, possible around 20 sa 2 years lang ang kaya nilang ibigay dyan. Pero kasama sa deal na yan na ilalagay siya sa starting unit. Pero parang ayaw pa rin nitong si Kuminga. At sa report ngayon, humihingi yan ng above 25 million contract na hindi bababa sa 15 million per season. Ang habol niya sa free agency. Yan yung bagay na nagpapahirap sa Lakers dahil ang Lakers wala nang sapat na cap space at kung hahabulin talaga nila yan, possible kailangan talaga nilang gumawa ng trade at gumawa ng cap room para sa malaking salary demand na yan itong si Kuminga. Kung hindi talaga kaya, meron silang backup plan na siguradong nakailuka ulit nakabase. Sa report kasi kung hindi makuha ng Lakers si Kuminga, isa si PJ Washington sa mga alternative target nila na power forward. Base lang yan sa mga report
Pero hindi ganun kadali rin, lalo based sa report, nakabase lang rin ang Dallas kung ititrade nila si Daniel Gafford at Klay Thompson ngayon. Possible na gumawa sila ng retooling sa paligid ni Cooper Flag at itong si Irving. Yan yung nakikita. Saka sila magdedesisyon about sa future nitong si PJ Washington. Matagal nang tinatarget ng Lakers yan since nang makuha si Luka. Ideal na power forward at instant chemistry kasi talaga. Kaya nga interesado pa rin sila sa idea na yan. Lalo ngayon kung hindi nila makuha si Kuminga dahil sa laki ng asking price, itong si Washington ngayon ang nasa backup plan nila. Sa report kasi, tatanggapan pa rin naman ng Dallas yung mga possible trade offers para kay PJ Washington. Pero hindi sila nagmamadaling i-trade nga raw yan ngayon. Kung may magandang offer nga raw na papasok, dyan lang paniguradong magiging open ang Dallas na i-trade siya. Pero sa lagay ng Lakers ngayon, sino yung mga possible trade candidate na pwede nilang i-offer sa Dallas para dito kay PJ Washington